Gusto nyo bang makulong si Senator Rodante Marcoleta kasama ito pong si former Congressman Mike Defensor, mga tol? Comment nyo po dyan ng 1 kung gusto nyo po silang makulong at 2 kung hindi naman. Kasi dito po sa ating pag-uusapang balita, mukhang kapag ito po'y magkatotoo, yan po ang mangyayari. Bakit po? Si Ombudsman Boying Remulla, inanunsyo po, sana totoo na po ito ngayon, ano? Na ngayong linggo daw po, tandaan po natin, Lunes pa lang ngayon, ha? Ngayong linggo po na ito, sila po ay maghahain ng kaso kay Rodante Marcoleta para po sa kasong plunder. Alam nyo naman po kung ano po ang sirkumstansya dyan, di ba? Kasi yan po ay nag-ugat sa donasyon nitong si Mike Defensor at dalawang iba pa na nagkakahalaga po ng 75 million pesos. Nako, mukhang mas mauuna pa yata ito doon sa isinampang kaso ng NBI kay Mike Defensor at sa kanyang pamilya na qualified human trafficking. Kasi sa ating pagtatansya, naipay lamang yon last Friday dito po sa amin sa Pasig City Prosecutor's Office. Dadaan pa yon sa preliminary investigation. Kaya more or less hindi bababa ng 2 buwan yon. Ito pong ginawa ng ombudsman, sabi nila this week. Kaya pag pinail po yan this week, probably bukas o hanggang Friday, baka by next Monday, magkakaroon na po ng issuance of warrant of arrest dyan. At kapag ka may warrant of arrest na, pwede nang arestuhin itong sina Senador Rodante Marcoleta, Mike Defensor at yung dalawang negosyante na kasama ni Mike Defensor. Ito po yung balita. Mula po sa Bilyonaryo News Channel, Ombudsman Jesus Crispin Remulla says his office is set to file plunder charges against Senator Rodante Marcoleta this week. Sana totoo po ito kasi ang dami na pong sablay ni Ombudsman Boying Remulla sa mga announcement niya eh. No, nung December nag-anunsyo siya, tapos nito pong May 26 nag-anunsyo siya, hindi po yun nagkatotoo. No? Particular yung May 26 kasi sabi niya in 2 weeks time sasampahan daw po ng kaso si Senator Joel Villanueva. Pero meron po siyang paliwanag tungkol dyan. Mamaya ipapakinig ko po sa inyo. Kasama din po sa naging press conference na yan kanina ni Ombudsman Remulla ay yung impormasyon na nagkaroon po ng agreement ang Ombudsman at si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan para maging state witness. Malaking bagay po ito kasi maaaring ito ang magpatibay lalo sa mga big fish, no? Kung yung mga testimonya nitong si Manuel Bunoan ay direktang ituturo ngayon itong mga nasa likod ng pangungumisyon sa pondo ng DPWH o sabihin nating pambabalasubas o pagnanakaw sa pondo po ng bayan. No? He says Bunoan's knowledge is crucial to the case being built over the alleged anomalous flood control projects. Pakinggan muna natin yung unang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla tungkol po dito kay Senator Rodante Marcoleta. Sana hindi lang po ito anunsyo. No? Nakakadala na kasi. May 26, inasahan natin in 2 weeks time may kaso na si Joel Villanueva pero walang nangyari. Pero may paliwanag dyan ha. At ngayon naman, June 29, may anunsyo na naman si Ombudsman Boying Remulla. Pero baka totoo na ito kasi this week daw eh. Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na, we're about to file it already. This week yung kay Marcoleta? Yeah. Okay. Nadinig nyo ha? This week. Nagkasampayan ng kaso na, sa Sandigan na yun. Ha? Plunder. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila Defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum. Same jurisdiction.
O yan ha, nadinig po ninyo yung boses ni Ombudsman Boying Remulla. Bahagi po yan nung kanyang naging press conference kanina. At ulitin lamang natin kasi yan ay nag-ugat doon po sa donasyon, no? Bakit po ba nagkaroon ng ganitong kontrobersiya na kinakaharap at legal na problema itong si Senator Dante Marcoleta? Nag-ugat po lahat ito sa pulisiya ng ombudsman na i-open na po sa public yung SALN, no? Kasi kung matatandaan po ninyo, sa panahon ni Samuel Martires, ang dating ombudsman o pinalitan ni Remulla sa opisina na yan, ipinagbawal po yung pag-access ng SALN ng public sa mga public official. Kailangan pang humingi ng pahintulot ng public official para yung SALN mabulatlat sa harapan ng publiko. Sino namang tangang politiko na magnanakaw ang papayag na bulatlatin ang kanyang SALN? Kaya hindi po talaga nakita ang mga SALN mula po sa presidente hanggang sa mga mabababang opisyales ng ating gobyerno, maliban kung sila po'y magpapahintulot nito. Pero nung mapalitan si Samuel Martires at maupo bilang ombudsman si Boying Remulla, yan kaagad yung kanyang naging agenda. Pinayagan isa publiko ang SALN ng lahat ng public official. At syempre, ang Congress napilitan na rin pong sumunod sa sistema. Kasi may sarili pong proseso ang Kongreso, no? Ang kadalasang tinutukoy kasi kapag i-open ang SALN ng public at ombudsman ang nagsasabi, ito po ay tumutukoy sa branch ng executive. Yung Congress may sarili po yung pamantayan Sumunod na po ang Kongreso diyan. At isinapubliko ngayon yung mga SALN ng mga senador. At this case, ito pong si Senator Dante Marcoleta. Napag-alaman ngayon ng publiko na noong 2025, meron lamang na yaman si Rodante Marcoleta na 51 million pesos. No? At ito ngayon ay ibinangga doon sa kanyang naging gastos na statement of contributions and expenditures or nung tumakbo po siya sa halalan na mahigit sa 100 milyon. Ayon sa balita ng BNC or Billionaire News Channel, hindi tugma yung mga halaga. Ang kanyang sose ay mahigit sa 100 milyong piso, samantala yung kanyang SALN ay nasa 50 milyong piso mahigit lamang. Nagtataka ngayon ang publiko. At dahil po sa balita na yon, nagkaroon ng matinding pressure, no? Ang pressure, imbestigahan ito pong si Rodante Marcoleta at doon bumigay si Marcoleta. Kasi una, dinala po ito sabay Sabay po itong dinala ng isang grupo ng mga individual sa COMELEC at saka sa Office of the Ombudsman. Kine-question pa nga ng mga sumusuporta kay Marcoleta yung forum shopping o pagsasampa ng parehas daw po na reklamo sa magkaibang ahensya ng ating gobyerno na bawal. Pero hindi naman po yun forum shopping sapagkat ang tinutukoy po ay sa COMELEC election offense, samantala sa ombudsman ay particular criminal offense, no? O paglabag sa partikular na batas. Ngayon, nauna pong resolusyonan yung COMELEC para makaiwas itong si Rodante Marcoleta sa problema sa COMELEC. Inamin niya. Doon na nagsimula ang lahat. Inamin niya na meron pong donasyon na nanggaling sa mga pribadong individual. Nung una, ayaw niya pong pangalanan. Kasi sinasabi niya, ayaw daw pong magpangalan ng mga individual. Basta tumulong lang daw po ito sa kanya, pero hindi daw po nagpapabanggit ng pangalan, kaya hindi niya po ito idineklara doon sa SOSE. Ibig sabihin, wala pong mga nakapalagay na pangalan ng mga donors doon po sa kanyang SOSE. In short, ang pagkakaalam ng publiko, kayamanan niya lahat yon. Pero kinalauna na pag-alaman nga na donasyon. Lusot ngayon si Marcoleta sa COMELEC. Bakit?
Kasi maswerte siya sapagkat yung batas na nagbabawal na dapat ilagay mo bilang kandidato ang donors mo sa iyong SOSE ay hindi na po umiiral sa kasalukuyan. Ito po ay nirepaso na ng Kongreso sa nakalipas na panahon. Kaya wala pong election offense si Rodante Marcoleta. Pero ang nakalimutan niya, sa kanyang pag-amin, magkakaroon ng mabigat na ebidensya naman sa isang paglabag sa batas. At ito na po yung paglabag sa Republic Act 7080 or plunder law kasama yung provision sa revised penal code na indirect bribery at saka yung provision sa PD 46 na hindi ka dapat tumatanggap ng anumang konsiderasyon, regalo o anuman sa sinumang tao, no, during your incumbency as public official. Kung matatandaan po ninyo, siya po ay kongresista ng Subgip Party List nung tinanggap niya ang 75 million pesos mula kina Mike Defensor. At doon na ang naging kalbaryo nitong si Rodante Marcoleta. Dahil sa kanyang pag-amin, nagkaroon ng matibay na ebidensya ang Office of the Ombudsman para po isampa itong kaso na ito this week sa Sandigan Bayan. Aabangan natin yan kung magkakatotoo talaga mga tol sapagkat si Ombudsman Boying Remulla magaling naman ito. Ang problema lang minsan o madalas nadadala sa kanyang mga excitement nag-aanunsyo tapos hindi po nangyayari. Kaya yan po ang aabangan natin this week kung talagang masasampahan ng kaso itong si Senador Rodante Marcoleta. At pag nangyari yan, kulong to sigurado, no? Maliban kung siya po yung magtatago o manlalaban, which I believe hindi po gagawin yan ni Rodante Marcoleta. Ang tingin ko kay Rodante Marcoleta, kapag ito po ay nasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan, haharapin ni Rodante Marcoleta yung kanyang kaso. No, susuko ito katulad ng ginawa ni Senator Jinggoy Estrada. I do not know si Mike Defensor kung yun ay susuko saka yung dalawang negosyante pang kasama niya na nag-donate kay Marcoleta. Pero malakas ang pakiwari ko o pakiramdam ko na si Senador Rodante Marcoleta is man enough para harapin yung kaso na yan. Hindi yan gagaya kay Senator Bato de la Rosa na magkakandara pa sa pagtakbo sa hagdan sa Senado para lamang hindi maaresto ng mga arresting officer o mula sa NBI. Pakinggan po natin yung kabuuan ng press conference nitong si Ombudsman Boying Remulla kanina. Finish the cases as early as possible. Kasi yung naging dating lumang tugtugin na ng inordinate delay of justice, hindi ho mangyayari dito. Sa atin dito, we do the case build-up so we can present the cases immediately. Wala hong mahabang kaso-kaso dito. Basta andyan na yung ebidensya, ilalatag namin yan pag handa na kami. At malamang, hindi namin ipa-file ang kaso pag hindi kami handa. Rampo will be stayed with us along. Narinig nyo yun? No? Hindi nila ipapile ang kaso kung hindi sila handa. Kilala po natin si Ombudsman Boying Remulla na ang naging pamantayan po nito, partikular nung siya po ay Department of Justice Secretary, ay prima facie evidence. No? Hindi na po basta lamang probable cause. Kailangan meron pong certainty of conviction kapag kasi na po yung nagsampa ng kaso sa hukuman. At during his incumbency as Secretary of Justice, ang taas po ng conviction rate ng DOJ sa mga isinampa po nilang kaso. At ngayon, bilang ombudsman, ganyan po yung kanyang ina-apply. No? Kaya kung masasampahan ng kaso itong si Rodante Marcoleta, malamang sa malamang mataas ang porsyento po na makukonvict iyan sa korte. Sa bagay, inamin mo ba naman mga tol? No? Yun ang malaking pagkakamali ni Marcoleta. Para lamang malusutan niya yung election offense sa COMELEC, inadvertently o parang hindi niya sinasadya na gawin yung ganong kaparaanan, aminin
Wala na siyang lusot mga tol dahil inamin niya eh. Yun ang pinakamalaking problema ni Rodante Marcoleta. Inamin niya na siya po'y tumanggap ng donasyon. At ang donasyon na yan na lang ang magiging legal battle ni Marcoleta. No question eh. May pagtanggap pero ang magiging legal defense niya ay hindi ito ituring na ill-gotten wealth. Kasi yun ang way eh. Sa pamamagitan po ng 75 million pesos na yan, ikinukonsidera ngayon niya na ill-gotten wealth ni Rodante Marcoleta. Kaya po pumasok sa kasong plunder. Dahil ang halaga ng ill-gotten wealth sa plunder ay at least 50 million pesos. Yun ngayon yung ipoprobe sa parte ng ombudsman na ang 75 million pesos na yan ay ill-gotten wealth, pero sa punto naman ni Rodante Marcoleta patutunayan niya na hindi totoo na ill-gotten wealth yan sapagkat yan ay donasyon lamang nitong si Mike Defensor sa kanong dalawang individual. Ang problema, paano mo ngayon masasabing pang hindi ill-gotten wealth yun kung idineklara mo yang o inamin mo yang yaman mo? Di ba? Kaya tingnan natin kung ano ang kahihinat na niyan sa mga susunod na panahon. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Side sila USEC, yung mga dating ng USEC. Di ba? For all. Yes. For all intents and purposes, he will be testifying for the prosecution. Okay, sir. Pardon me for belaboring the point. No? Ano nga pong status Eto nila Senator Villanueva, Senator Escudero? Yan. Ongoing PI, correct? Eto na yung isa sa mga nakakasira ng reputasyon ni Ombudsman Boying Remulla eh. No? Yung pagsasalita niya na magkakaso tapos hindi po nangyayari. O, dito naman pangangatwiranan niya na ang sinasabi kasi yung naging findings ng Department of Justice, kaya marahil nabanggit niya kamakailan noong May 26 na in 2 weeks time masasampahan ng kaso si Joel Villanueva ay hindi daw po sapat. Inulit daw po ng ombudsman yung investigasyon para mas maging solido di umano ang pagpapile po nila ng kaso dito po kay Senator Joel Villanueva. Ongoing PI. Okay. And relatedly, kasi ang nasasabi ng iba, the reason why they transferred was in exchange for... I'm not privy to anything of that nature. No, mind you, we don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with them. And you're not going to be... So all the deals that we make here will be in open court. If we will discharge you as a witness, we will have you discharged as a witness. But there are no other deals accepted here. Thank you. Ang galing talaga magpatawa ni Seven Samurai eh. Basahin ko lang. Sabi niya, hindi plunder case ang pinakamalaking problema ni Marcoleta, kundi yung bawal ang wig sa selda. Nako, pag nagkataon, makikita natin kung ano talaga ang itsura ng ulo ni Marcoleta. No? Pag makulong ito, kasi syempre, ipagbabawal yan doon. At kaso lang, baka hindi naman, eventually talaga makikita natin ito. Kasi, di ba, former Senator Bong Revilla, wala tayong makitang mga pictures niya sa loob ng kulungan. No, pinagbabawal ngayon eh. Hindi maka-access ang media. Pero kapag siya po'y pumupunta sa hukuman, nabibidyohan siya. O kaya nakukunan po siya ng picture. At ganun ang pwedeng mangyari dito kay Marcoleta. For the first time, makikita natin si Marcoleta as suggested by Seven Samurai na walang piluka. Totoo ba na may piluka? Piluka ba talaga yan? Ha? Baka kasi hindi naman piluka. Baka totoo namang buhok ni Marcoleta yan. Anyway, balik po tayo sa pakikinig po dito kay Remulla. Ombudsman sir, clarification lang. Yung mga contractors is puro PI lang po yun, yung 8. Wala pong kaso. Meron isa dyan, hinog na, papasok na ng Sandigan Bayan. Pero yung 8, ito PI na. PI pa. Curious lang ako mga tal. Ano kayang gagawin dito ng INC, ng Iglesia ni Cristo? Alam naman natin kung gaano nila kamahal si Senator Rodante Marcoleta. Pero kung talagang sila ay para sa paglaban sa korupsyon, hahayaan nila ang prosesong dumaloy dito. Sana, hindi ito magdulot ng malawakan na namang protesta mula sa INC. No?
para pigilan yung posibleng pagkakakulong nitong si Rodante Marcoleta. Pero kung gawin naman nila yan, karapatan naman nila yan. Basta sa mapayapang kaparaanan lamang. Ano? After all, kaanib nila itong si Rodante Marcoleta eh. Kaya kung magsasalita sila para protektahan si Marcoleta, hanggat yan ay naaayon sa batas, karapatan po nila yan. Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Ay, yan. So in total po, mga siyam. Mahigit walo yan. Okay. Mahigit walo. Ombudsman, good afternoon. Ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin? O bago natin ituloy yan, may nagtatanong. Tanong ba to? Tanong, may question mark. Sabi ni Eugenio Fernando, top 1, halimbawa kung napatunayan na nagkasala noon sa COMELEC, wala nang plunder na kaso. Mas okay na sana, alis pwesto, laya naman siya kaysa plunder. Tingin ko hindi po ganun kadali Eugenio Kasi kahit sa COMELEC mapatunayan, kulong pa rin po siya. Dahil ang parusa po, kung hindi na naripaso ang batas na yon, ay hindi po lalagpas ng 6 na taon ng pagkakakulong. Meron pa rin pagkakakulong. Unlike nga lang dito sa plunder, na habang buhay po ang pagkakakulong nito o reclusion perpetua ang provided penalty sa batas No? Again, hindi po ako abogado, nababasa ko lamang po yan and happens na tinuturo ko rin nung ako po yung nagtuturo pa, kaya pamilyar po ako dyan. And yun nga, pwede pa rin siyang makulong. Pero ang katotohanan, separate offense po kasi yan. No? Kaya kahit sabihin na meron siyang pananagutan sa election offense, hindi pa rin mawawala yung pananagutan niya sa criminal acts, particular sa plunder at indirect bribery. Dalawa lamang yung kasong gugulong doon kung sakasakali. Mas mabigat po para sa kanya yon dahil dalawa yung kanyang kakaharapin na kaso Unlike ngayon, na walang election offense, samantala, meron pang criminal acts na ibang paglabag sa batas. So, doon siya magpo-focus ngayon. Kaya mas madali para kay Marcoleta itong sitwasyon kaysa kung meron pa rin siyang kinakaharap na problema sa COMELEC. Yung ilalabas against Senator Joel Villanueva. For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ifa-file na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. Ito na po yung paliwanag ni Ombudsman Boying Remulla kung bakit hindi po naisampa yung reklamo kay Senator Joel Villanueva. Hindi umubra yung findings ng Department of Justice kaya kailangan nila magsagawa ng sarili po nilang investigasyon. And we have to conduct our own. Ano yan It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga, what we delegated was not the result was not satisfactory to us, to our standards. Okay? Yan Thank you. Napakinggan po natin yung bahagi ng press conference kanina. Ang mahalaga kasi dyan, yung kinakaharap na problema ngayon itong si Rodante Marcoleta. At kung babalikan natin ang balita, meron na pong PHDO or Precautionary Hold Departure Order itong si Marcoleta at yung 3 pang maaaring kasama niyang akusado. Balikan po natin ang balita kaugnay ng Precautionary Hold Departure Order na yan na inanunsyo na in-issue ng Sandigan Bayan, I believe more than a month ago. Pumili ang Office of the Ombudsman ng Precautionary Hold Departure Order laban kay Senador Rodante Marcoleta at 3 iba pa. Kaugnay po yan sa reklamong plunder at indirect bribery dahil sa pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 milyong piso mula sa 3 donor. Pero ayon sa Senador, ang investigasyon sa kanya ng Ombudsman ay paraan lang umano para patahimikin siya. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Dahil sa pagtanggap umano ng 75 milyong piso mula sa
tatlong donor noong January 2025, sinampa na reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Office of the Ombudsman. Batay raw ito sa mismong pag-amin niya sa investigasyon noon ng COMELEC. Ngayong araw, humiling ang Ombudsman sa Sandigang Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Marcoleta. Gayon din kina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Sa kanyang privilege speech kanina, sinabi ni Marcoleta na ang investigasyon ng Ombudsman ay paraan para patahimikin siya umano tungkol sa anomalya sa flood control at sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lahat na lang ng mga nagiging akusado ngayon, no? Politika ginagamit nila. Hindi naman pwedeng maging depensa yan sa mga kinakaharap po nilang kaso sa hukuman kung sakasakali. Hindi mo pwedeng sabihin sa harapan ng huwes. Politika lang po yan. Kaya kami kinasuhan. Hindi pwedeng ganun. Pwede mong sabihin yan sa harapan ng publiko, pero pagdating po sa mismong paglilitis sa'yo, hindi yan magiging depensa. Kung yan lamang ang ilalatag mo bilang depensa, 100% makukonvict ang mga nagsasabing pinupolitika lamang sila. This week, I was to stand with the shadow of a complaint filed by the Field Investigation Bureau, Office of the Deputy Ombudsman for Luzon. The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. Yan inuulit natin. Kahit gaano kabulaklak yung mga sinasabi ni Rodante Marcoleta, partikular diyan po sa plenaryo ng Senado, 1 buwan mahigit ang nakalipas, hindi yan magiging ebidensya para po mapawalang sala siya. Ang kailangan niyang gawin, patunayan niya yung 75 million pesos ay hindi po ill-gotten wealth. Patunayan niya na yon talaga ay donasyon sa kanya, kaso lang napakahirap gawin dahil siya ay public official, kongresista, nung tinanggap niya yung 75 million pesos. Ipagpalagay natin na ma-acquit siya sa kasong plunder. Ipagpalagay lang natin, ang hindi niya maitatatwa o maitatanggi ay yung indirect bribery o yung paglabag sa PD 46. Kasi sapat na yung pag-amin niya No? Kung hindi ma-establish dito ng ombudsman na ill-gotten wealth yung 75 million pesos, walang magiging conviction sa plunder. Pero dahil inamin ni Rodante Marcoleta, magkakaroon pa rin ng conviction sa indirect bribery o pagtanggap ng anumang konsiderasyon nang ikaw ay isang public official pa. Ipinagbabawal po iyon. Ang magiging depensa rin niya dyan, syempre, dapat mapalabas niya na tinanggap niya ito pero walang anumang kapalit na inaantay. Kaso nga lang, sino naman po ang magdo-donate? Kahit sabihin ni Mike Defensor na siya'y nag-donate ng ganyang halaga at yung dalawa pa na si Espiritu at si Viray ng halagang 75 million pesos, parang ang hirap paniwalaan na wala pong inaantay na kapalit yun. Ano yung ganun-ganun lamang? Pero syempre sa parte na ng ombudsman, yung teorya na yan dapat patunayan nila. Na sa pamamagitan ng mga series of acts or yung mga circumstances na yan, may establish nila ngayon na kaya nag-donate itong tatlong personalidad na yan, Defensor, Espiritu at Viray, ay may mga posibleng nag-aantay na kompromiso, kapalit o whatsoever sa donasyon na yon. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silent. Ayon sa Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman, sa laki ng Oy, mga tatanga-tangang DDS, nanonood na naman sa atin. Welcome kayo dito sa aking programa, mga tanga. No?
Anong sinasabi ninyong nagpapapansin ako dito? Kayo pumapansin sa akin, mga tanga talaga kayo. Hindi ko nga kayo pinapansin eh. Nakikita ko lamang yung mga komento ninyong walang kwenta, pero salamat kasi nandito kayo mga tanga at dagdag na naman kayo sa views ni Top 1. Anong masasabi ninyo mga tol sa mga tatanga-tangang Duterte supporter? Paki-comment nyo na lamang po dyan sa comment section. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Maraming salamat sa mga matatalinong manonood ni Top 1 at salamat din sa mga tatanga-tangang Duterte supporter na nanonood dito sa ating programa. Bye for now mga tol.